Welcome back sa ating channel. Ngayon pag-uusapan natin ang isang super interesting na topic. Mas advanced kaya ang mga taong walang wisdom teeth? Kung tinanggal ng yung wisdom teeth, gets mo ang sakit at hirap na dala nito. Pero papaano kung sabihin ko sa iyo na may ibang tao na hindi kailangang tumaan dito? Abangan ang ending para malaman kung mawawala na ba talaga ang mga wisdom teeth natin. Talakayin natin ang isang paksa na tiyak na magpapasikat sa iyo sa kahit anong party. Ito nga ay ang wisdom teeth. Grabe ang mga eksena na pwedeng mangyari dahil sa mga pasaway ng ngipin na ito. Ihanda mo ang sarili sa mga kapanapanabig na kwento ng mga namamagang muka, dry socket at pagkain ng mga gelatin. Sino kayang mas malala ang pinagdaanan? Kaya magsuot ng seatbelt at pupunta tayo sa mundo ng third molars. Ang wisdom teeth o yung tinatawag na third molars ay kilala natin na parang negosyo ng mga oral surgeon at dahilan ng sakit natin sa ngipin. Bakit nga ba wisdom teeth ang tawag dito? Well, kasi lumalabas sila kapag 17 hanggang 25 years old tayo, kung saan dapat ay mas marunong na tayo. Alam mo ba na ang mga ngipin na ito ay sobrang pasaway? Pumapasok sa kakaibang anggulo o nagtatago sa ating mga bibig. Dahil dito, pwede tayong masaktan, magkaroon ng infection at iba't iba pang problema. Kahit pa okay na sila, mahirap pa rin silang linisin kaya pwedeng mabulok at masira ang magagandang ngipin na pinaghirapan ng iyong braces. Kaya nga, sabi ng mga dentista, tanggalin na lang ito bago pa sila maging sobrang dikit sa mga panga mo. Maaring mamiss mo ang ilang araw sa school o sa trabaho para matanggal ang mga wisdom tooth. Pero sure akong hindi mo sila hahanap-hanapin kapag wala na. Hindi na nga natin sila kailangan sa panahon ngayon eh. Pero ang tanong, kung hindi natin sila kailangan, bakit pa sila lumalabas? Baka naman para may trabaho ang mga oral surgeon o para may mapag-usapan sa mga walang kwentang party. Malay natin, baka dahil sa evolution, bigla na lang silang mawala at mawawalan tayo ng problema sa ngipin na sobrang tindi. Pag nahihirapan ka sa paghahanap ng topic, sabihin mo na lang ang tungkol sa wisdom teeth, yung mga diva sa mundo ng ngipin. Agad-agad, magkukwentuhan ng mga tao tungkol sa mga horror stories nila at paghahambing ng kanilang mga battle scars. Pumasok ulit tayo sa time machine at pag-usapan natin ang sinaunang panahon ng mga 100 million years ago, kung saan ang mga nilalang ay may malalaking panga, merong 32 na ngipin, pati na rin yung mga nakakainis na wisdom tooth. Grabe diba? Ang mga prehistoric na nilalang na ito ay gumagapang sa kanilang 4 na paa at ang kanilang higanting panga ang bida sa eksena. Dati, importante talaga ang mga malalaking panga. Kailangan ng mga sinaunang nilalang ang lahat ng 32 ng ngipin para mabuhay kasi nga busy ang kanilang mga braso sa pagbabalanse at pagtakbo. Ang mga ngipin ng kanilang pangunahing gamit sa panghuli, pagpunit at pagmuya ng kanilang pagkain, gaya ng mga dahon, ugat at hilaw na karne. At dental check-up? Well, wala nang ganon. Parang mga reserbang sundalo mga pangatlong molars kapag nawala o nasira ang ibang mga ngipin. Ang ikatlong molars natin ngayon ay kilala bilang wisdom teeth. Subalit nagbago ang ebolusyon at hindi na ang ngipin ang main focus. Naglakad na ng tuwid ang ating mga ninuno. Ginamit ang kanilang mga braso para kumuha ng pagkain. Lumaki na rin ang kanilang utak at lumiit ang mga panga. Hindi sure ang mga siyentipiko kung alin ang nauna. Pero noong 2004, may natagpo ang gene sa MYH16 sa University of Pennsylvania. Ang mutation sa gene na ito ay nagdulot ng mas maikling panga na maaring magbigay ng espasyo para sa ating utak. Kaya ayon, mas konti na lang space para sa ngipin pero mas malaki naman para sa ating talino. At alam mo ba, nagbago ang mga panga at ulo natin pati na rin ang ating kultura. Nagsimula rin tayong gumawa ng mga tools tulad ng gamit sa pagluluto. Dahil mas malaki ng utak natin, natutunan natin gumamit ng apoy para palambutin ang ating mga pagkain. Grabe, parang baby food na nga ang kinakain natin kumpara sa mga ninuno natin. Hindi na nga natin kailangan ng lahat ng ngipin ngayon. Hindi na nga tayo sobrang umaasa sa ating wisdom teeth. Alam mo ba na may ibang tao na ayaw maniwala sa ebolusyon at sa tingin nila dahil sa pagbabago ng kinakain at mas magandang pangangalaga ng ngipin kaya hindi na kailangan ang wisdom tooth? Pero kapag tinignan mo ang panga ng tao noon at ngayon, masikip na talaga ngayon. Kaya maipapaliwanag kaya ng ebolusyon ang ganitong pagbabago at kung hindi na talaga kailangan ang wisdom teeth, mawawala na kaya ito? Alam mo ba na halos 35% ng mga tao ay hindi nagkakaroon ng wisdom teeth? Kaya posible ba na tuluyan ng mawala ang mga ito? May mga eksperto na nagsasabing maaring mawala ang mga ito balang araw. Pero may mga misteryo pa rin na kailangan nating malaman. Hindi pa natin alam kung papaano nakaka-impluwensya ang DNA sa pagbuo ng ating third molars. Tumutubo lang ang mga ito pagkatapos nating isilang. Kakaiba, di ba?
dahil wala pa sila nung pinanganak tayo, baka mahirapan si inang kalikasan na alisin ang mga ito. Kailangan ng impacted wisdom teeth ng particular na tissue para makabalik sa bibig at makihalo sa tissue ng panga. Kung hindi ito mangyayari, walang ngipin na tutubo sa lugar na yon. At alam mo ba, maaaring may iba pa mga bagay na nagdudulot ng epekto kaya ng mga sakit, pinsala sa ulo o kahit iba't ibang kultura sa paggamit ng panga. Tulad na lamang noong 70s, nalaman ng mga siyentipiko na ang mga babaeng Eskimo ay may mas malalaking panga kasi kinakagat nila ang leather o balat para lumambot. On the other hand, ang mga East Asian naman ay bihira lang magkaroon ng wisdom teeth. Kung gayon, kung ang isang culture ay hindi na gumagamit ng isang katangian, sa case natin, ang wisdom teeth, maaari na itong tuluyang mawala. But wait, there's more. Yung ibang mga siyentipiko parang sinasabi na, bakit antay ng ebolusyon? Well, alisin natin ang mga ngipin na to. Nagtatrabaho sila sa mga solusyon para pigilan ang pagtubo ng ating wisdom teeth gamit ang laser o chemical. Parang sci-fi movie, pero ngipin ang mga involved dito. May progress na sila sa mga aso at daga, kaya tignan na lang natin. Alam mo, yung walang wisdom teeth, hindi naman talagang malaking advantage sa evolusyon yan, lalo na at may mga oral surgeon na pwedeng magtanggal nun. Ang hirap hulaan kung papaano mababago yung trait na yon in the future. Pero di ba, siguro naman gusto ng mga oral surgeon na nandiyan pa rin yung mga wisdom teeth. Sa atin naman, enjoy na lang tayo sa ice cream at kwentuhan tungkol sa wisdom teeth surgery. Yung mga walang wisdom teeth, feeling nila mas evolve sila. Pero ano kayang pinag-uusapan nila pag boring ang party, di ba? Alam mo ba na mahal ang magpabunot ng wisdom teeth at masakit din ang paggaling? Literal yan. May mga komplikasyon tulad ng pagturgo, pamamaga, impeksyon at pinsala sa nerves. Pero maraming dentista ang nagsasabing tanggalin ang mga ito para maiwasan ang mga problemang dulot ng impacted na ngipin. Mas magandang gawin ito habang bata pa, bago pa lumapit ang ngipin sa panga. Pero noong 2007, sabi ni Doc J.W. Friedman, hindi naman lahat ay kailangan bunutin. Yung ibang dentista, feeling nila pwede naman tumubo ng maayos yung mga ngipin at hindi magulo. Sabi nila, bunutin lang daw yung wisdom teeth na naipit. Yung iba naman, ang sabi, kahit anong gawin, mahirap linisin kaya tanggalin na lang. Pero ikaw, ano sa tingin mo, tanggalin ba o wag? At mas matalino nga ba ang mga walang wisdom teeth? At ito ang video natin for today. Natutunan natin ang tungkol sa evolusyon ng wisdom teeth, kung bakit pwede silang mawala at kung papaanong yung iba ay wala nito. Kakaiba isipin na ang ating pagkain at pagbabago sa kultura ay may papel sa pagkakaroon ng wisdom teeth. Kakabalang araw, mawala na nga talaga sila. Kung trip mong video ito, i-thumbs up at ipasa sa mga friends mo. Huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang bell notification para lagi kang updated sa mga cool na content. I-comment mo kung naalis mo na rin ang wisdom tooth mo o isa ka sa mga maswerte na wala nun. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.